challenge, magkakaroon po tayo ng renewal of faith promise giving. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa katagumpayan na inyo pong binigay sa amin dito po sa San Jose City at sa Llanera kahapon, Panginoon. Pinataas ko namin ang inyong pangalan sa lahat ng magkakilang bagay na pinakita niyo sa amin throughout this conference. Salamat po sa inyong biyaya at sa kaligtasan. Salamat po dahil meron po mission kung saan kayo po inaabot. At the same time, Panginoon, through missions kami po ay pinatatatag po ninyo ang mga bawat mga iglesia po, Panginoon. Kayo na po mauna sa amin pong pananambahan ngayong umaga, sa amin pong renewal of our faith promise offering. Kayo na po siya may taas at bigyan papuri. Dalayan ko po na kayo po papuri na mangusap sa puso ng mga mananampalataya. Ito po importanteng bagay ang maging involved kaisa sa pagsuporta po sa gawain po ninyo, especially po sa mission. Ang lahat po ito ay aming sinasama pinadalangin ng pagpapakumbaba sa matamis at patibay na pangalan Jesus. Amen. Kanta ko tayo ng tatlong awitin. Brother Kapili, please lead us in singing. Good morning po sa ating lahat, lalo po sa ating bisitang pastor, Pastor Roy from Llanera. Ganun din po sa kanyang may bahay at sa kanyang yung kasama niya kay Brad. Yan, revive us again. Okay, get ready, number one, sing. Praise thee, O God, the Son of thy love, Lord Jesus, who died and is now above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Okay, number two. We praise thee, O God, for thy spirit of life, who is known as our Savior and stronger than none. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again.
umagang ito. We have a story to tell. We have a story to tell to the nation. Okay, number one, sing. We have a story to tell to the nation. That you don't a story of truth and sweetness, a story of peace and love, a story of peace and love. The darkness will turn to light, and the dawning will break light, and Christ will give us a Na-rapture na po iba sa atin Akala nila yun na yung service nung Friday night at saka Saturday morning. Sabi ko nga sa GC, asa na kayo? Magkakaroon lang po tayo ng konting review concerning po sa atin pong mga missionaries po na sinusuportahan, mga kapatid. Ano po? Pinapadalahan po tayo sa ABC sa atin pong email ng mga reviews po, mga missionaries po, mga records every month ng atin pong mga sinusuportahan, mga kapatid. And gusto ko lang po sabihin para malaman po ninyo yung mga sinusuportahan po ating mga missionaries. Ano po? And meron po rin itong 16. Kasama po yung Asia Baptist Clearinghouse. At yung, basahin ko po isa-isa para magkaroon po kayo ng idea po. Una po ay we are supporting Missionary Nomar de la Cruz sa Cambodia, Missionary Juanito Hinada sa Haiti, ano po? Missionary Ed Pamintuan to Armenia, and then pangatlo si Missionary Jun Manuel, dito po yan sa Bangladesh. Panglima, si Missionary Moises Escaro sa Mozambique, Africa. Pang-anim, si Missionary Mang Charity Van Bawilian, Missionary to Myanmar. Ano po? Pang-pito, si Missionary Marlon de la Cruz. Pang-walo, si Missionary Joseph de Vera po sa Cambodia. Pang-siyam, si Missionary Cameron Daniel sa Israel po. Pero ito po ay i-redirect ng Panginoon po sa Georgia, mga kapatid. Ano po? And then,
Sana tayo. Dito po kay Missionary Kamwa, and then pang-10 si Missionary Zandro Monte Alto, missionary to Papua New Guinea. And then Missionary Leoford Filiera, missionary to Cambodia. And then we are also giving a support to Asia Baptist Clearinghouse. Ito po yung pang number 12. And then this year ay nag-add po tayo ng 4 po na missionaries. Ano po, 4 na missionaries in-add po natin this year na supportahan. Missionary John Arthur Hernan, China. Missionary Joseph Apelianes, Indonesia. Missionary Joey Kalimbahin, Taiwan. And lastly, ito lang po, last month lang natin to in-start pong supportahan, si Missionary Aaron 14 to Guatemala, mga kapatid. At ito po yung support na binibigay po ng Bible Baptist Church of San Jose City through Asia Baptist Clearinghouse every month. Kaya po binigyan tayo ng record ng summary ng Asia Baptist Clearinghouse. This is from February 15, 2021 to December 15, 2021. Sinend ko na po ito sa GC po natin. Ano po? At ang atin pong summary na binigay po sa missions from February 15 to December 15 ay umabot po ng 50,050. Praise God for that, mga kapatid. Pero alam po natin, mga kapatid, na hindi po ito sapat. Kaya po, sabi ko nga, itong huling linggo natin ay dapat mahamon tayo sa pagbibigay. Kaya po mayroon tayong speaker ngayong umaga. Dahil isa po sa purpose bakit tayo nag-urang ng World Missions nung Friday and Saturday is para po mahamon pa ho tayo sa pagbibigay po sa misyon. Mga kapatid, ano po, we will try to increase, we will try to improve what we have been doing and what we are continuing in mission support. Kaya po, mga kapatid, ano po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa success po ng ating pong World Missions Conference nung Friday and Saturday. Kayo po ba'y na-bless, mga kapatid? Kaya po, hinahanap ko po yung mga nandito eh. Yung mga, andito nung Friday saka nung Saturday, mga kapatid, ano po? Dahil kailangan ho natin ngayon mag-commit ulit sa Panginoon this year, 2022, dahil marami po tayong idadagdag pang suportahan ng mga missionaries, mga kapatid. By the way, dito po sa 16 na binanggit ko pong missionaries, hindi po natin nabanggit si Missionary Mabaza na binigyan po natin ng 1 whole year support. Tapos idadagdag po natin si Missionary Montero po from Mountain View Bible Baptist Church, at magdadagdag po tayo ng marami po this year. Dahil tayo po naniniwala na meron pong pagpapala ang Diyos sa isang church na nakikibahagi at nagbibigay at pinapriority po ang mission. Hindi po ba kayo masaya, mga members, na nakita po ninyo iba't ibang mga lahi? Have you seen those nationalities, mga kapatid, who are here with us last Friday? Mayroong taga-Africa, may taga-Myanmar, may taga-Indonesia, at may mga Burmese, ano po. Yan po dahil po sa mission, mga kapatid. At gusto natin na yung mga missionaries natin, may parte tayo na binibigyan natin sila ng monthly support para po sa mga maakay po lang kaluluwa, somehow, by the grace of God, kasama po yung Bible Baptist Church of San Jose City sa mga kaluluwa pong nakita po ninyo last Friday and Saturday. Amen? Kaya po, saan ho natin kinukuha yung mga funds po na yan, mga kapatid? Dito po sa atin pong Faith Promise Giving. Kaya po meron tayo sa atin pong sobre na tithes and offerings, Faith Promise Giving, Children's Ministry Giving, Church Building Commitment Giving, at marami pa pong iba, and others. Kaya po ngayong umaga pong ito, mamaya, pagtayo po ng atin pong speaker, ay hahamonin po muli tayo. At after po ng message, we will have an invitation and we will have renewal of our Faith Promise Giving. Amen? Ano po? Sabi ko sa Panginoon, yung akin pong weekly giving, idodoble ko this year. Kaya po, ang atin pong giving, nawa, by the grace of God, ay madagdagan po this year. Ang atin pong binibigay, for the record, sa atin pong mga missionaries, ay umaabot po ng 300 to 500 po each, yung atin pong mga binibigay po sa kanila. Pero kung titingnan po ninyo sa proportion po ng lahat ng mga missionaries po, meron pong 200, hindi ko po kabisado pa, Sir Proy, kung 248 po ba lahat ng
nakarecord po sa ABC sa iba't ibang dako po ng mundo, mga kapatid. And bagamat hindi man natin siguro makaya as of the moment yung ganong kadaming missionary sa suportahan sila lahat, but at least we are doing something sa mga ibang missionaries po na masuportahan natin in the best that we can by the grace of God, according po sa proportion po na faith meron po tayo as a church. Kaya po, sabi ko po kay Sister Ruth, hindi pa po tapos ni Sister Ruth yung atin pong record, mga kapatid. Nagpagawa tayo ng account from 2019, nung ako po'y simula nung naging pastor po ako rito, hanggang 2021. Magkakaroon tayo ng review in all our givings, tithes and offerings, faith promise, ano po. At hindi pa po niya tapos dahil napakadami po noon from 2021. At salamat at mayroon tayong church accountant po dito na siya po'y gumagawa ng lahat po ng mga records. Kaya po ihanda po ninyo inyong mga sarili dahil makikita natin sa graph kung tumataas ang ating faith o bumabagsak. Ipapakita po ng presentation, mga kapatid, kung nag-increase ba tayo, pero yun po ay mga discrete, wala pong mga nakasulat doon na particular names, but rather yung general lang as a whole, kung tayo po ba nag-increase in faith or nag-decrease sa pananampalataya, or kung tumataas, praise God. I am also praying that I am making myself ready. Pag nakita natin yung mga yon, ay kailangan nating ma-challenge. We must do something. Amen? Sa mga ganun pong mga bagay at hamon na pinapakita po sa atin ng reality ng gawain ng Panginoon. Kaya po ngayong umaga, mga kapatid, ay ito po yung purpose kung bakit tayo mayroong renewal. Dahil alam niyo po, simula po nung namatay si Pastor the last time, na nagkaroon tayo ng renewal of faith promise offering. And I'm so sorry with that, brethren, dahil sa totoo lang, hindi rin natin talaga naharap ito before. Basta may pumapasok lang na faith promise giving, yun ay binibigyan natin sa missionaries. Pero hindi na natin talaga na-organize na ma-monitor yung atin pong mga personal commitments po sa missions. Ano po? Yung last po na si Pastor Antonio Pagad ay nagpa-renewal po ng faith promise giving. That was in 2017. Ang tagal na, mga kapatid. Ano po? Kaya this time, I hope and I pray, mamaya, after po na ating hamon, meron po tayong slip dyan, kung ano po ba yung gusto po ninyong term, weekly, bi-weekly, or monthly, ang inyo pong pagbibigay po ng faith promise giving, na ito po ay pupunta sa atin pong mga missionaries. Ang faith promise giving po natin, pumupunta po sa mission at saka po sa mga missionaries. At hindi lang naman po, mga kapatid, na foreign ang ating sinusuportahan, where we also include some local missionaries. Dati ay ilang taon din po nating sinuportahan, si Pastor Nick, si Pastor Moises, and we will include some local pastors this time. Mag-include tayo, especially dito po sa atin pong fellowship na nag-i-start pa lang. We will try to support them. And mamaya pag-usapan po natin, ano po pagkatapos po ng service, regarding po dito po sa mga changes po na meron po tayo. Kaya po, mga kapatid, ano po, last World Missions Conference, salamat sa Diyos, hindi ko in-expect na magiging successful po ito, mga kapatid. Nung hapon ay dun po kila Pastor Froy ang conference, and it was also successful by God's grace. Kaya po, salamat sa Diyos, ano po, mga members na nag-sacrifice, mga nagluto, mga nag-commit sa pagkain, and sa lahat po, sa mga naglinis, and everything, nag-accommodate ng ating mga bisitang pastors, missionaries, workers, and our brethren from other churches, ay salamat po sa inyong sakripisyo, mga kapatid. Your labor in the Lord is not in vain. Di ba sabi sa Bible, 1 Corinthians 15:15, ano po, be therefore steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po yan sayang. Hindi po yan baliwala. Mayroon po ang Diyos na gantimpala at reward sa lahat po ng ating ginagawa. Kasi sabi sa Bible, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Especially na ginagawa po ninyo sa mga ministers ng Panginoon. Kaya po, wag ho tayo magsawa, mga kapatid. Ano po? Wag tayo magsawang magbigay sa gawain ng Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, i-share ko lang po yung story kung paano po nangyari po itong World Missions Conference po natin. Nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, wala po kaming capacity na
i-sustain yung funds ng world missions na to. We don't have much money. Alam naman po ninyo, Panginoon, yung bulsa ng church po namin, hindi po ganun kalaki tulad ng ibang mga church, mga kapatid. We don't have much, sabi nga na, sa politika, machineries. Kaya I've been praying for that since 2020, mga kapatid. Sabi ko, in one of these days, I want to invite Pastor Nable here in our church. Pero sabi ko, paano mangyayari yun? Kaya po, we pray, we wait for God's answer until such time. Last year, August, kung hindi po magkakamali, that was August and Febs. Biglang tumawag po yung isang men po ng Bethany Baptist Church. Sabi lang, dito kami sa Nueva Vizcaya, dadaan kami dyan. Ano po, kasama po yung mga members po ng Bethany. At nag-start po sila ng gawain po sa Aritao, sa Nueva Vizcaya, mga kapatid. At sabi ni Pastor, gusto ka daw niyang daanan at bisitahin. Kaya po, dumaan po sila, Pastor, dito, nagkaroon tayo ng chance na ma-invite po siya sa atin pong World Missions Conference. And sinabi ko po kay Pastor Fred, sinare ko kay Pastor Fred, sabi ni Pastor Fred, gawin nating dalawa. Ano po, dyan sa'yo yung una, sa amin yung isa, mga kapatid. Kaya po kahapon, dalawa po yung Missions Conference dito po sa atin pong church at sa Llanera po, Change Life Bible Baptist Church. At salamat dahil po nung sinabi ko po yung date na February 25 and 26, bihira po yung mga pastor na nagko-confirm ng invitation po ng Saturday. Kasi nga po ay linggo kinabukasan. But salamat sa po ni Pastor Nable ay yes, we will be there. At kahapon po ay talagang sa biyaya ng Panginoon, nakarating po si Pastor dito sa ating church. At ganyan din po sa Change Life Bible Baptist Church, nakapag-confirm po siya sa ating invitation. At lahat po ng program and everything na nakita po ninyo, to God be the glory, naging successful po. Kaya po this time ay kailangan po nating hamunin po ang ating mga sarili. Alam po ba ninyo, mga kapatid, as I was contemplating all the expenses we had for this conference, hindi ko in-imagine na kaya naman pala natin mag-host with just a few of us, not having much resources, not having much, sabi nga sa political realm, not having much machineries. Pero lang po ba ninyo, mga kapatid, ano po? Nung aking binibilang, lahat ng mga lumabas po sa ating church, praise God, ano po? Umabot po tayo ng almost 100,000. Hindi ko po alam saan natin kinuha po yun, mga kapatid. Lahat ng speakers natin, sinet natin na dapat at least ang magiging love gift natin 10 each speaker. And we have 3 speakers, mga kapatid. And our guest speakers, Pastor Jerry Nable, siyempre dapat mas malaki dahil yan po ay hamon po sa atin bilang church. Kaya po kagabi habang ako po ay nakahiga, sabi ko, saan kaya namin kinuha yun? Ano po, namigay pa tayo sa mga pastors nung umaga, saka po nung Friday po ng gabi. At even po may mga giveaways tayong binigay sa mga pastor's wife. Kaya totoo po talaga yung sabi po, kapag tayo po ay may puso sa gawain at sa misyon, hindi po natin problema po yan, problema po ng Diyos. God was the one who make a way, who provide for the needs. At alam niyo po, ay even nga po yung pagkain, di ba po, sobra pa. Alam niyo po, medyo ako po ay natatawa ng Friday night. Kaya sabi ko, Friday night is for the members. We need to be challenged. Pero pati po yung Friday night, mas marami po sa Saturday. Kaya po, salamat po sa Panginoon dahil ito po ay umpisa pa lamang. At we will try and we will pray na magkaroon po ito ng pangalawa, pangatlo, and we will try to do this yearly. Amen? Kaya po, patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon, patuloy tayong hawakan yung pangako ng Diyos at i-fulfill yung sinasabi ng Panginoon for the furtherance of the gospel and for the world nations, mga kapatid. Tayo po muli tumayo, tayo po ikakanta. Brother Kapili, please come and lead us in singing. At least, dalawa pang kanta, mga kapatid. Ano po? At pagkatapos po nito, magkakaroon lang tayo ng announcement. Dire-diretso na po tayo po sa atin pong service ngayong umaga. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay muling aawit.
saved by grace. Someday the silver gold will bring. Okay, number one, get ready, sing. Someday the silver gold will bring, and I no more as now shall sing, but of the joy when I shall be in the presence of the King. Okay, number two. Someday my earthly house will go. I may not soon will be, but this I know, as now a prison had brought me, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace. Okay, number four. Someday till then I'll watch and wait. My lamp will gleam and burning bright. But when my Savior opens the gate, my soul to Him might take His flight, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace. Amen. Okay, manatili po tayong nakatayo sa ating pong panghuling awitin. He keeps me singing. There's in my heart a melody. Okay, number one, sing. There's in my heart a melody. Jesus is the sweet and loud. Being alive and breathing is mystery. Jesus, 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 sweetest name I know.
Umasa po tayo sa isa sa mga calendar of activities natin for the year 2022. And ang atin pong next April ay Lord's Supper po natin. And the date is to be announced na lang mga kapatid. Ano po, ating Lord's Supper. Salamat, andyan yung mga batang estudyante po ni Sister Eunice sa Good News Class. At makukulit man, pero sabi ko po ay punta lang kayo sa church, huwag kayong magsawang pumunta ho rito. Dahil po'y naniniwala na may plano po ang Panginoon sa mga bata pong ito mga kapatid. In fact, pag meron po kaming children's ministry dito, dyan lang po yun sa bahay ng Sister Mary Ann, dyan po sa kanto mismo po nitong street po nito, itinatago po natin sila dyan. Umaabot po sila ng 20 to 30 every Tuesday po ng tanghali. Kaya salamat po. And then sa Abar, 25 to 30 number of children. And some of them are now young people. Kaya nga po sabi namin, starting next week, yung mga young people na mga estudyante natin sa Good News, ay dadala na po natin dito po sa church. Kaya po kailangan may mga magiging committed po na members natin magsusundo sa kala dyan po sa Abar First. At dito po sa Josephine ay talagang puro mga bata pa lang po yan. Pero sa San Roque ay meron na po tayong few numbers of young people na pwede na po nating idala po sa church. Kaya po sabi ko po ay magpo-produce tayo, magdi-disciple ulit tayo this year ng marami pong mga bata at kabataan na magiging involved sa gawain po ng Panginoon. Ano po? And before po natin tawagin ng choir, I'd just like to tell I'd just like to share my testimony mga kapatid. Alam niyo po, during the first year ng aking pong pagpapastor ay hindi ko lang po sinasabi sa inyo members, but napakahirap po sa part ko na palitan po yung aking pong father. It was such an overwhelming responsibility to be a pastor mga kapatid. At alam po ninyo, akala ko noon, madali lang, tatayo ka lang sa pulpit, pastor, mag-preach ka lang, magbibisita ka lang, ganun lang. Pero iba po yung bigat. During those first year, we were in the state of grieving over the loss of my late pastor Antonio Pagad, and having this responsibility, sabi ko, ay Panginoon, help me, extend your mercy and grace upon me dahil kailangan ko yan sa iyong gawain. Dahil nung nasa reality na po ako mga kapatid, talagang hindi ko alam kung paano yung gagawin mga kapatid. Dahil akala ko noon, nung ako po'y Bible student pastor, ang yabang-yabang ko noon, sabi ko, pag ako naging pastor, ganyan, ganito, ganon. Pero kapag andun ka na pala sa reality ng ground ng gawain at ministry, talagang parang hindi mo pala talaga alam yung mga gagawin mo in reality mga kapatid. Kaya during the first year, when I was a pastor since 2019 of April, talagang nag-focus po ako dito po sa ating church. Hindi muna ako lumabas. Even po sa mga conferences, tumatanggi po ako mga kapatid. Kaya sa biyaya po ng Panginoon for 3 years, ngayon pa lang ho talaga ako nakakalabas po sa mga conference, nakaka-attend, even po sa ating po mga fellowship. Dahil po mga kapatid ay may biyaya po ang Panginoon. So members, please continue to pray. Dahil alam po ninyo, kung ano po yung mga nagawa natin for the past 30 years sa gawain po ng Panginoon, para magsisimula ulit tayo ngayon. Amen? Kung dati may mga tinuturuan tayong mga bata, may mga dinidisciple po tayo, magsisimula ulit tayo ngayon mga kapatid. Kasi hindi po healthy as a church sa atin that we have been existing for 30 years na andito lang tayo for the number of years, but we need to produce. There must be a product sa atin po. Kaya po sabi ko, this 2022 members, let us challenge ourselves. Magsisimula muli tayo. Amen? Ngayon mga kapatid, ipag-pray natin about isa. Kailangan natin ng mga bagong mga magkuturo ng bata. Iisa lang po ni Sister Eunice. Kailangan natin ng mga iba pang mga preachers. Dalawa lang po preacher natin, si Brother Capili, yung anak niya, si Preacher Noriel. Ano po? Kailangan pa natin ng marami mga kapatid na able and willing na magturo at tumayo po sa harapan, mag-share po ng Word of God. Magsisimula po muli tayo mga kapatid. It's like what we've been doing nung tayo po sa Pastor Pagad ay nagpa-pioneer po ng gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, nalulungkot ako kasi tinitingnan ko yung mga pictures po dito sa maleta po ni Pastor. Nung wala tayong building, ang dami-dami natin at gustong-gusto niyo nagpupunta sa church. Nung nagsisiksikan tayo sa apartment na pagkaliit-liit, ano po, nung kailan gumanda ang ating building, saka naliliit na tayo. Ano po,
Tinitingnan ko yung mga pictures nung nagsisiksikan tayo doon sa lumang kahoy na umaalog-alog, halos napupuno, pati labas, may tao po eh. Tingnan nyo minsan yung pictures po natin, ano po. Some of them promoted to glory already, ano po. Pero meron pa po tayong mga gagawin, mga kapatid. We should not be in the state of complacency. Amen, church? Kaya po, hamunin natin ang ating mga sarili. Ano po, pag-pray natin sa Panginoon, let us make a commitment unto the Lord. Ano po? And let's prepare our hearts as the choir sings.
Meron pa po ba ako nakalimutang i-announce ngayong umaga? Gusto po natin bigyan ng mahabang oras po ang preaching of the Word of God. And we will proceed to all our preliminaries this morning. Ano po? Tayo na po tayong lahat and let's sing the Bible stands and we will have our pledge to the Bible and we will have the preaching of God's Word. Ngayon po natin ang first stanza and the chorus of the hymn, The Bible Stands. Kailan po natin yung screen. Sino nakakakabisado? Every natin kinakanta yan, ha? Okay. Okay na? Okay, ready, sing. The Bible stands like a rock, and nothing in the rain. Storms outside. Its pages burn with a wood, eternal and they go with the lights of mine. The Bible stands for the peace, may tumble in the fern, we strengthen the earth, shall crumble I with God, my feet on its firm foundation for the Bible stands. Do you have your Bibles with you? Make sure it's King James, amen? You have your King James Bible, it's the inspired, inerrant, infallible, preserved Word of God. Let's have our pledge to the Bible. I am so glad that I have my Bibles with me. Ito po ang susi. It is the basic instruction before leaving earth. Let's have our pledge to the Bible. All together now, begin. This is my Bible. The Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the happiness of the believers, and the doom of sinners. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. Opo, muna pansamantala, mga kapatid. Pupunta na po tayo sa preaching ngayong umaga, mga kapatid. This is the most important part of our worship, the preaching of God's Word. Ang ating pong speaker ay akin pong kaibigang pastor at akin din pong ninong po sa kasal. Pag nagpunta po kayo sa gawain po sa Change Life Bible Baptist Church, makikita po ninyo yung pagpapala ng Diyos po sa gawain po ron ng mga kapatid. At sila po ay pinagpala sa gawain ng Panginoon, even po sa Kalan Church, sa mga tao, sa church building. And I'm so blessed po every time na nakakapunta po ako sa Change Life Bible Baptist Church. And he will be preaching to us this morning. Let's ready our hearts, prepare our hearts and minds as I call Pastor Froilan Balaba from Change Life Bible Baptist Church. Pastor, salamat po for being with us today. Ito po siguro mas malakas. Okay po, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. At magandang umaga din po. So, 2 weeks ago po yata, no, nasabi ni Pastor, or okay po yung so nung nakaraang Friday, alam ko po na marami ng mga nagsalita sa inyong harapan. Binibiro nga po ako ng mga young people kagabi dahil madalas pag hindi po ako pag may pinupuntahan po ako para magsalita ay hindi ako nagsasabi sa church. Kasi pag wala ang pastor, pagpaalis na, sabi ko na lang, bye-bye. Okay po, so kagabi, yung mga young people nating nandun, yung mga naiwan, ay sinabi ko bukas wala ako.
Ang kinakausap ko lang yung magtuturo ng Sunday School, yung magpipreach, yun lang. At wala mong sasabihin, pati sa misis mo, wag mong sasabihin, baka hindi rin dumalo. Okay po. So, sabi ng mga isang pa natin doon, yung preacher natin, alam ko na ang sasabihin mo, Pastor. Nabusog na kayo ng Friday night, nabusog na kayo kahapon, at ngayon ay konting merienda na lang. Okay po. So, isang pribilehiyo po, no? Salamat po na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon. Salamat sa pagkaibigan ng iglesyang ito. No? Especially po si Pastor Apagad. Nung araw talaga nakita ko ang relasyon nila ni Pastor Fred. Young people pa lang po ako noon. Pag may mga summer youth camp o family camp dito sa Celestial, nakita ko na kung paano sila maging yung pagkakaibigan nila bilang manggagawa. Nung dumating yung panahon na na-promote na sa kalulahatian si Pastor Pagad, no, salamat at tumugon sa panawagan si Pastor Joshua. So sabi ko sa sarili ko, wag nating aalisin talaga yung relasyon ng bawat isa, no? Kaya sabi ko magiging dapat kahapon nga po nung kinakausap ko yung mga keymen natin doon, sabi ko ano kayo yung special na ibibigay natin doon sa mga kaibigan nating mga pastor. Nagbigay ng special na regalo si Brother Michael, yung notebook, Pastor. Binibilang-bilang kung ganun eh. Hindi talaga kasali si Kanton eh. Kaya sabi nagagalit siya. Nakalive pa. Okay po. So sabi ko, ito, ang special natin bibigyan ng regalo, yung mga kapatid natin, Pastor Mer, si Pastor Dennis, si Pastor Richard, kasi nanggaling dun sa Rizal lahat. Tapos ito yung mga ampon ni Pastor Fred, si Pastor Nick, si Pastor Joshua, no? So, alam niyo po, ay iba. Gusto po natin na intact yung pagkakaibigan ng inyong iglesia dun sa Change Life Bible Baptist Church, sa Blessed Hope Bible Baptist Church, at yung mga anak na simbahan. So, sabi kanina ni Pastor, yung World Missions Conference ay gagawin yearly. Makiki-ride on na lang po kami, Pastor. Pag may plano ka, pwedeng ganun, Friday night ka, sa Saturday ng umaga, hapon. Ganun na lang din, para po. Okay po, so salamat po sa pribilehyo, no, na makapagbahagi sa inyo ngayong umaga patungkol po dun sa World Missions Conference. Ito po kaugnay po talaga dun sa pagmamahal dun sa mga kaluluwa. Hanggat di po natin naunawaan yung kahalagahan po talaga ng kaluluwa ng tao, hindi tayo magkakaroon ng bigat sa ating mga puso kung paano natin sila mahalin at kung paano tayo talaga ma-involve dun sa tawag na missions. So tayong lahat po ay tumayo at basahin po natin sa Acts 1:8. Acts chapter 1 verse 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. Okay po, kung nandiyan na kayo, basahin po natin. Acts chapter 1 verse 8. Ready, begin. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Manalangin po tayo. Amang Diyos na dakila sa lahat, tunay nga po Panginoon na salamat o Diyos sa mga salita mong ito na siyang patuloy na nagpapatibay ng aming pananampalataya at ng aming pagmamahal sa gawaing ipinagkatiwala mo po sa aming lahat. Tulungan mo po kami o Diyos na ngayong umaga ay patuloy na mahamon kami kung paano bigyan po namin ng pagpapahalaga ang mga kaluluwa, Panginoon, na dapat po naming abutin, at kung hindi man po namin maabot, Panginoon, ito'y aabutin ng mga taong nagsuko ng kanilang mga buhay sa gawaing pagmimisyon. Gabayan mo po kami, O Diyos, ng aming mga puso ay patuloy na tumibok sa gawain ay pinagkatiwala mo po sa aming lahat. Naway ikaw po ang siyang maparangalan at pagtibayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming mga samot dalangin. Amen. Okay po, makakaupo na po ang lahat. Yan. So, kagabi po ay, nung natapos po yung missions conference, alam niyo po, lubos ang kagalakan ng mga kapatid po natin doon sa bayan po ng Llanera.
So alas di pa sila umuwi, tumulong pa na naglinis at inayos po yung lahat ng mga gamit. So nandun pa rin kami, tapos na ang mga gagawin, wala na. Maraming pagod. Supposed to be ay uuwi na para magpahinga, pero kami po ay nag-uusap-usap pa rin. Talagang nandun yung tinatawag na joy divine. Nandun yung kagalakan sa aming mga puso. Dati po kasi ang dalawa lang ang maximum na nagpupunta doon na sabay. Natatandaan ko may 2 lady foreign missionaries na dumalaw, masaya kami. Then next time, 2 din yung kasama ni Pastor Joshua na nagpunta roon. Nandun yung kagalakan, pero kahapon po talaga ay lubos yung kagalakan namin na 10 foreign missionaries yung nandun. Siya po yung kasama ni Pastor Nable at si Pastor 14, pang-10 siya na foreign missionaries. Mag-alas 12 na, hindi pa rin ako makatulog. Para akong nanalo sa eleksyon. Masayang-masaya yung aking damdamin. Nag-chat ako dun sa GC ng church. Sabi ko, hindi ako makatulog sa kagalakan. Mamaya may nag-reply din. Ako din. Alam niyo po, talagang masaya na nakikita natin na may mga tao talaga na tinatawag dun sa mga lugar na hindi natin maabot. Amen? At isang kagalakan na tayo'y maging kabahagi sa kanilang pagtawag ng Panginoon sa Kanya. At tayo din mismo, mga minamahal, hindi lang sila ang tinawag para mag-akay ng kaluluwa. Hindi lang yung pastor ang tinawag. Tayong lahat, kasi yung kautusan po ay para sa lahat ng mananampalataya. Alam niyo po yung bahay po namin dun sa Llanera, yun po yung daan kung saan ang lahat ng namamatay dun sa Llanera, dumadaan po sa harap ng bahay. Kasi papuntang sementeryo po yung bahay, yung lote namin. Although yung lolo ko sa tuhod ay founder, isa sa mga founder ng bayan ng Llanera. Yung unang mayor daw nung nagbibigayan na ng lupain, sabi daw dun sa isang lolo, ikaw mahilig kang magnegosyo. Kumuha ka ng lote sa palengke. Doon kumuha. Ikaw naman mahilig kang magsabong. Doon na magiging sabungan. Pinaplano na nila yung bayan ng Llanera. Yung lolo ko naman, sabi doon nung unang mayor, ikaw mahilig kang makipagkape sa patay. Doon ka sa papuntang sementeryo. Kaya yung lote po na papuntang sementeryo. Ang punto ko po dito, lahat ng inililibing, dumadaan po sa harap ng bahay. At pag may inililibing mga minamahal na nakikita ko na parang hindi ko nadalaw o hindi namin nadalaw, hindi nabahaginan ng salita ng Panginoon, may kalungkutan po personally sa aking puso. So mga minamahal, may panahon ba na pinayagan ng Diyos na kayo mismo ay makita nyo, mayroon kayong kakilala na namatay, may mga kamag-anak na namatay, na nakita nyo yung kanilang mukha habang nandun sila sa kabaong na alam natin na hindi sila nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos. Sa isang nakakalungkot na kabanata ng buhay natin. At kung lubusan nating nauunawaan na ang lahat ng hindi nagtiwala sa ating Panginoon ay patungong impyerno, ito po'y nakakalungkot at nakakatakot sa ating bahagi bilang mga mananampalataya. Kasi kung may concern po tayo talaga sa gawaing pag-aakay ng kaluluwa, may kalungkutan po sa atin. Ang Diyos ay binigyan po tayo ng gawain na kung saan po tayo ay maging seryoso. Maging seryoso sa pagsunod sa Diyos. At kailangan, alam niyo po, nagkakaisa tayo sa pagsunod sa Kanyang dakilang kautusan. Gawin natin ang usaping misyon. Dahil ito ang magiging matatag na kamay ng ating iglesia. Kung alam niyo po, kung tutusin, ang usaping misyon ay isang simpleng bagay kung meron lang talaga tayong puso sa gawain ito at nauunawaan natin. Dalawa lang po ang ministeryo po dito sa tinatawag na mission. Isang tinawag na para bumaba dun sa balon para sagipin yung mga taong nalulunod sa kasalanan. Yung sagipin yung mga tao na talagang may tiyak na kapahamakan na nag-aantay dun sa apoy ng impyerno. Yun po yung unang ministry. At ang pangalawang ministry po dito, merong isa
na mananatili sa taas ng balon at yun ang hahawak dun sa lubid na kakapitan nung taong nagpunta dun sa baba ng balon para sumagip. Okay po? So dalawa lang yun. Isang hahawak sa taas ng lubid at yung hahayo na nakahawak din dun sa lubid. Habang nakahawak ang dalawang ministers na to, alam niyo po, parehas na masusugatan ng kamay. Parehas na magsasakripisyo. Parehas na masasaktan. Okay po? So, saan man tayo tinawag sa dalawang ministeryong ito, merong sakripisyong magaganap. Amen? Yung bumaba sa balon, ito po yung mga missionaries. Yung mga missionary po natin, salamat at meron tayong 10 nakitang mga missionaries. Amen? Sila yung bababa dun sa balon. Sila yung sasagip. At tayo naman na naiwan dito sa taas, tayo po yung magsusuporta sa kanila. Amen? Tayo yung tutulong. Tayong lahat, tandaan po natin, ay bunga ng misyon. May humayo para abutin po tayo. Salamat sa mga taong nagkaroon ng pananaw para tumugon sa pagtawag ng Diyos para humayo. At alam ko po, mismo, ako po ay produkto ng misyon. May mga nagtungo po sa bayan ng Llanera para turuan po kami. Sila ay nakahayo dahil may mga taong tumugon din ng kanilang mga pangangailangan. Hindi po nakarating ang mga misyonary dun sa Llanera, hindi nakarating ang gawain doon sa bayan ng Llanera kung walang tumulong sa kanila. Amen. Tandaan po natin yan. So, alam ko po kahapon, no? Marami tayong nakilala na mga taong nagsuko ng kanilang buhay para sa tinatawag na gawaing misyon. Sila'y tinawag sa iba't ibang panig ng mundo. May mga pangangailangan sila bago po humayo. Amen? May needs. Marami silang mga panalangin. At sana po maisip natin, mga minamahal, na hindi hadlang ang kahirapan para tayo ay makatulong sa usaping misyon. Amen? Kasi yun ang kwan po natin madalas. Mahirap lang ako, wala akong kakayahan. Amen? Alam niyo po, pag willing tayo, mag-provide ang Panginoon. Kaya nga po, yung faith promise ang tawag doon sa pagtulong sa misyon, ito ay yung mga bagay na hindi natin nakikita. Yung mga bagay na wala tayo at ito ipapangako natin para makatulong tayo doon sa gawaing misyon. Besides, mga minamahal, ang kahirapan ang dapat nag-uudyok sa ating lahat para lalo pa tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Mahirap na tayo, wala na tayo, bakit hindi pa tayo magtiwala sa Diyos? Alam niyo po, para ibigay ng Diyos ang mga pangangailangan para makatulong tayo dun sa mga missionaries. Tingnan natin ngayong umaga ang ating mga tungkulin para abutin ang mundo para sa mission ni Kristo. Amen? May mission ang Panginoong Jesus at tayo, meron po tayong at trabaho na ipinapagawa ang Diyos sa atin. Alam niyo po, ako po ay lumaki ako dun sa pananampalataya na hindi pinag-uusapan ang misyon. Hindi pinag-uusapan ang kaluluwa ng tao. Hindi pinag-uusapan yung tinatawag na kaligtasan. Pero salamat, may mga tao na ginamit ang Diyos na humayo dun sa bayan po ng Llanera para abutin po kami. Dahil dito, alam niyo po, nakita ko ang mga missionaries. First time kong makakita ng mga missionaries noon. Nagkakaroon sila ng mga video presentation, nagbibigay ng mga sulat. So, nagkukwento sila kung paano nila abutin ang tao at kung paano magsimula ng isang gawain. Alam niyo po, dito po nagsimula na ipanalangin ko sila personally. At nagsimula po ako na magkaroon ng kabigatan sa aking mga puso na tumulong para sa kanilang mga pangangailangan. Hanggat hindi po natin nararanasan na mga ilangan, alam niyo, hindi po tayo magkakaroon ng puso para tumulong.
Salamat at inilagay ng Diyos sa aking puso na magmahal sa mga taong tinawag para mag-agay ng kaluluwa. Amen? Hanggang sa dumating na unti-unting nahamon yung mga miyembro po natin dun sa Llanera at yung dadalaw na mga misyonaring dadalaw. Masaya yung mga kapatiran po natin doon. Amen? Iba ang kaligayahan. Sabi ko, iba po yung kaligayahan na nakakatanggap tayo mismo. Di ba pag nakatanggap tayo, iba yung kaligayahan natin. Pero iba din yung kaligayahan ng nagbigay. Yung binigyan po natin, alam niyo po, yung binigyan natin, yung tinulungan natin, medyo makakain sila ng masarap. Yun po yung tumanggap. Pero po yung nagbigay, alam niyo, makakatulog ng masarap. Amen? Iba yung kaligayahan ng nagbibigay. Iba yung kaligayahan ng tumatanggap. Dahil ang mga taong ito, tumugon sila sa panawagan ng Diyos. Inihanda ang kanilang mga sarili para humayo. Iniwan ang kanilang mga pamilya para magtungo sa ibang lugar, sa ibang bansa, para mag-akay ng tao kay Kristo. Bautismuhan at ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Imagine, mag-aaral sila ng ibang wika, mamumuhay sa ibang kultura para sa gawaing paghahasik ng Ebanghelyo. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, our responsibility to reach the world for Christ's mission. Yung responsibilidad po natin para abutin yung mundo para sa misyon ni Kristo. Amen? Kasi nung nandito ang ating Panginoong Hesus, ang kanya pong misyon ay abutin ang lahat ng mga makasalanan. At tayong mga iniligtas mula sa tiyak na kaparusahan, may tungkulin din po tayo. Amen? Kaya kung naunawaan po natin yung kaligtasan natin, magkakaroon tayo ng pagmamahal sa kaluluwa ng mga tao. Kung hindi po natin didiinan sa ating mga sarili yung tinatawag na kaligtasan ng kaluluwa, hindi tayo magkakaroon ng kabigatan ng loob para mag-akay ng kaluluwa. Magiging magaan lang ang pagtrato natin sa kaluluwa. Okay po? So, our responsibility, meron po tayong responsibilidad para abutin ang mundo sa misyon ni Kristo. Unang puntos po natin, the importance of mission. The importance of mission. Ano nga ba ang kahalagahan ng misyon? Alam niyo po, 5 beses po na itong Great Commission na ito ibinigay sa New Testament. Ang pinaka-pamilyar po sa atin ay yung Matthew 28, 19 and 20. Yan sabi po dito, go ye therefore and teach all nations. Yung pong kautosan na go ye therefore, tayo po yun, hindi lang inuutos sa mga missionaries, hindi lang inuutos dun sa mga pastor, kundi bawat isa ay tinawag po tayo, inuutusan tayo ng Diyos na turuan ng lahat ng bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuan sila, sabi po, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sa Mark 16:15, sinabi din po dito, malinaw, and he said unto them, go ye into all the world. Kaya po, go ye into all the world, hindi man tayo makatungo doon sa ibang lugar, may mga magtutungo po ron. Amen? May mga pupunta po ron. At ang tungkulin po natin ay tulungan yung mga misyonaring pupunta sa dako paroon. Amen? Dahil ang gagawin po nila doon ay ipangaral ang Ebanghelyo para maligtas ang lahat ng mga nilikha. Iniutos sa atin na humayo at mag-akay. At ito po ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, bilang iglesia. Gawin natin silang mga disipulo, tagasunod ni Kristo, bautismuhan at turuan. Ito po yung kahalagahan. Amen? Sabi po dito, disciples are made through missions. Dahil sa gawaing misyon, nagkakaroon ng mga tagasunod ni Kristo. Tayo mismo, pag walang umabot sa atin, hindi kailanman po tayo magiging disipulo ni Kristo. Ang buhay po natin, sabi po dito, ay aayon sa puso ng Diyos. Amen? Pag tumutulong po tayo sa misyon,
Pag mission-minded tayo, may pagmamahal tayo sa mga missionaries, may pagmamahal tayo sa mga kaluluwa, ang puso po, ang buhay po natin, imagine, ang buhay natin aayon dun sa puso ng Diyos for the world and will be blessed for it. At dito tayo pagpapalain ng Diyos. Yung pong pagtulong sa misyon, ito po yung pagpili natin na tayo ay tutugon, tayo ay gagawa, na hindi natin titingnan ang ating mga sarili, kundi magkakaroon tayo ng kamay na bukas sa gawaing misyon. Amen? Bakit kailangan natin silang suportahan? Kasi nga inuutusan po tayo. Yun po yung binasa po natin kanina sa Matthew 28, 19 and 20. Lahat ng ligtas ay inutusan ng Diyos para ibahagi ang balita ng kaligtasan. So paano tayo makakapunta dun sa ibang lugar? Sa lahat ng mga nilalang, meron po tayong mga representative, mga minamahal, at ito yung mga missionaries po natin. Amen? Habang ina-announce po kanina ni Pastor Joshua yung mga sinusuportahan, kasi hindi po kami Pastor sa ABC. Nung panahon ni Pastor Jojo, ayun, talagang through ABC, kaya lang yun, pupunta ka sa bangko, magbuwan ka. So sabi ko, diretso na. Mayroon naman ng mga, natawag doon, yung mga padala-padala. Kaya lang, isang bagay din, na pag nakikita ng mga kapwa natin, Pastor, nahahamon sila. Kasi alam niyo po, yung pagtulong, merong domino effect. Amen? May domino effect. Na pag kunyari, yung isang miyembro ay tumutulong, nalalaman ng isang miyembro, nahahamon. At pag nakita ng isa, nahahamon. Kaya nga pag gumanon na, tuloy-tuloy na yan. Amen? May domino effect ang paggawa ng mabuti. May domino effect ang pagtulong sa misyon. Kaya nga sabi ko, naisip ko ngayon na, habang nagsasalita dito si Pastor Joshua, next Sunday, aayusin din namin. Amen? Yung pang gaya ng dati, kasi dati merong isang tao, per missionary, merong isang tao. Monthly po yun. Kunyari, 500 monthly, merong isang tao. Kaya pag hindi ito nagbigay, yung missionary niya, yun, nga doon. Kung ilan, yung mga ilan, kunyari, merong isang medyo, di ba, much is given, much is required. O mayroong isang tao, minsan, dalawang kanyang susuportahan. Monthly po yun. Yun ang kanyang faith promise offering. Yun ang kanyang pagsuporta sa gawain. So, alam nyo, napaganda talaga na dumadalaw sa ibang mga simbahan. Meron tayong nakikitang mga pwedeng gayahin. Hindi masamang gumaya, basta yung maganda. Amen? So, we are commanded to support missions. Amen? Kasi sa amin, lamsam po talaga. Sabi namin sa missionaries, ito na yung pan mo, 1 taon. Balik ka po next year ulit. Okay, mag-text ka, gano'n na lang. Kasi, kung minsan, dahil nga po, medyo busy tayo, pag naibigay mo na kasi yung 12 months na support, sa susunod na naman. Gano'n naman, susunod na naman. Kasi nga, pero iayos po natin. Amen? Para dahil ang Panginoon, siya naman ang Diyos ng order, iayos natin para lalo pang mahamon ang bawat isa. So we are commanded to support missions. Alam niyo po kasi kung hindi natin tutulungan yung mga missionaries, paano silang makakarinig? Amen? Sino ang mapapakinggan nila? Alam niyo po, tayo po ang nagmamay-ari, tayo ang merong totoong balita ng kaligtasan. Wala nang iba. Walang ibang nagtuturo. Salamat at alam niyo po, napakapalad natin na tayo ay inilagay sa iglesia na merong totoong doktrina ng kaligtasan. Amen? Nakakalungkot. May mga ibang Baptist church din. Hindi malinaw yung balita ng kaligtasan. Salamat at yung mga ka-fellowship natin, totoo yung kanilang yung doktrina ng kaligtasan. Ito po kasi ang isa sa pinakamahalaga na dapat malaman ng tao. Lubos ang kagalakan sa aking puso na inilagay ako talaga ng Panginoon doon sa iglesia na nagtuturo na talagang meron tayong banal na pag-asa na mamatay man tayo, pupunta tayo sa langit. Saan ka nakakita na simbahan na pag may bisitang pastor,
Magpipreach ka about salvation, pati pastor, tumatanggap sa Panginoon. Tayo po ang inutusan dahil tayo ang nagmamay-ari ng totoong balita ng kaligtasan. Totoo yung balita ng kaligtasan natin. Kaya nga, kung hindi natin tutulungan yung mga misyonary para mangaral, hindi mapapakinggan ng tao ang totoong balita ng kaligtasan. Amen? Alam naman na po natin, hindi lahat ng nangangaral ay merong balita ng kaligtasan. Iba yung itinuturo po nila. Salamat po sa iglesyang ito na nasa inyo po yung totoong doktrina ng kaligtasan. At para maibahagi natin to sa iba, kailangan nating suportahan yung ating mga missionaries na nagpupunta sa ibang lugar. Amen. Kasi nga, sabi po kung titingnan po natin baka sabihin natin, mayroon naman ng mga born again doon sa lugar na yon, mayroon naman ng mga charismatic doon, mayroon naman ng mga... Kawawa po ang tao pag hindi nakarinig ng totoong balita ng kaligtasan. Bakit kaya tayo? Bakit tayo ang kailangan? Kasi po ang sabi po doon sa Romans, ibabahagi ko lang po baka sabihin natin, meron ng kwan doon sa ibang barangay, pastor, wag na tayo pumunta, meron ng born again doon, meron ng iglesia doon, meron ng... Ano sabi po sa Romans 10:13? Tingnan po natin. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Totoo po yan. Verse 14, how shall they call on Him? Paano sila tatawag kung wala silang paniniwalaan? At paano silang maniniwala sa Kanya kung wala silang mapapakinggan? At paano sila mapapakinggan kung walang mga ngaral? Kaya nga po dapat merong mga ngaral na pupunta dun sa malayong lugar. At sabi po dito, hindi lang basta mga ngaral. Verse 15, and how shall they preach? Paano silang mga ngaral? Except they be sent. Kung hindi sila isinugo. Sino ba yung mga isinugong ito? Sino nga ba yung mga isinugong ito? John 1:6. Ano man sabi sa John 1:6? Tingnan po natin. John 1:6. There was a man sent from God whose name was John. Amen? Merong isang isinugo para mangaral na ang pangalan ay si John. Ano mo sabi sa Matthew 3:1? Sino itong John na to? Matthew 3:1. Sabi, in those days, John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Si John the Baptist po ay nagtuturo ng tunay na balita ng kaligtasan. At yun po yung pinapangaral ni John the Baptist na kailangang magsisi ang tao at tanggapin niya, kilalanin niya ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Doon magkakaroon ng kaligtasan ng tao. Hindi naliligtas ang tao sa mabuting gawa. Hindi naliligtas ang tao sa pagiging miyembro ng isang simbahan. Sino po ang magtuturo ng ganon? Kung ang mga ibang mananampalataya magtuturo sa mga tao, mapapahamak sila sa impyerno. Kaya nga dapat po, suportahan po natin yung mga kasamahan nating mga pastor na nagtuturo ng totoong balita ng kaligtasan. Amen? So, kanino sila makikinig? Huwag nating hayaan na yung mga tao, yung nagsasabing sila'y mangangaral na hindi naman nagtuturo ng totoong balita ng kaligtasan, sila ang humayo at pumunta roon. Amen? Yung mga kagaya natin ng pananampalataya. So bakit natin kailangan suportahan sila? Dahil kokonti na lang po ang humahayo. Salamat at meron pang mga tao na merong puso sa gawaing misyon. Amen? Paano kung wala na lang sila? Hindi naman si Sir Kapili pupunta pa ng China. Salamat at mayroong mga tinawag. Ang gagawin po natin, suportahan na lang po natin sila. Amen? Ang mga missionaries po nakadepende sa mga churches. Hindi sila didepende sa anumang sangay ng gobyerno. Amen? Sa mga churches po nakadepende. At alam niyo po, pagpapalain tayo ng Diyos kung tumutulong ang ating iglesia sa gawaing misyon. Amen?
Una-una po nung bago pa lang akong pastor, yung gawain doon sa Rizal, sabi ni Pastor Fred sa akin, itong building na ito, bunga ng misyon. Nagkaroon ako sa aking kaisipan, sabi, paano na itayo ang simbahan itong bunga ng... Di ba dapat kung hindi ka tumutulong sa misyon, dala kay building mo dahil hindi ka nga nagumagastos. Yun yung... Kasi kung madamot ka, di syempre lalaki yung property mo, madamot ka eh. Pero sabi niya sa akin, dahil lang sa gawaing misyon, dahil sa mga pagtulong sa mga missionaries na itayo ang building na to. Alam niyo po, kahapon din, sinabi din, parating pa lang si Pastor Nable, ang sabi niya, malamang ang simbahang ito, mahal niya ang mga missionaries. Amen? Pagpapalain tayo ng Panginoon, ito lang ang gawain na walang kalugihan. Dahil, ano sabi sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ang katwiran ng Diyos. And all these things shall be added unto you. Alam niyo po, safe investment yung pagtulong sa misyon. Amen? May mga kasamahan po akong pulis dati, nag-invest doon, ano ba yun? Yung in-invest nila nung nakaraan. Umabot ng yung station lang naman, napakalit na istasyon, halos 3 milyon ang na-invest ng mga kasamahan ko dun sa, ano ba yun? Yung kikita kaagad. Yung kikita. Yung mag-i-invest ka ng 90,000, after 2 weeks, kumikita na kaagad. Safe investment ang pagtulong sa misyon. Merong siguradong pagpapala. There's a reward. Dahil ano pa po, bakit kailangan nating suportahan ng mga missionaries? Bakit natin kailangan suportahan ang kanilang mga gawain? Dahil sabi po, inuutusan po tayo ng ating Panginoon na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? Ano pa? Bakit kailangan suportahan natin ang mga missionaries? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibinibigay natin sa Diyos ang karangalan, ang dignidad, ang papuri at pagsamba kung tayo'y nakikiisa sa kanyang misyon. Bilang mga taong kanyang tinubos, bilang kanyang mga nilikha, kailangan tayong sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Mahalin siya at mahalin ang iba. At ito ang magdadala ng kaluwalhatian at karangalan sa Kanya. Amen? At habang dumadami po ang mga missionaries, dumadami yung mga taong naliligtas, alam nyo po, na itatatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen? Imagine na, makikita natin maraming mga kaluluwa ang nabago, maraming mga kaluluwa ang naglilingkod sa ating Panginoon. Okay po? So, the importance of mission. Yun po yung kahalagahan. Ngayong pangalawa, titingnan naman po natin the instructions for mission. Meron po mga instructions po diyan. Balikan po natin yung Acts 1:8. Ang sabi po dito, babasahin ko po sa inyo. Acts 1:8. Amen. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Dito po tayo may instruction. Sino yung mga pupuntahan po natin? Yung tinatawag pong Jerusalem, alam nyo na ito, matagal na naituro sa Sunday School, ito po yung tahanan po natin. Ito'y kayang abutin ng ating church, through the local church, tungkol dun sa mga personal na contact natin, yung mga kakilala, sa pamagitan po ng outreach natin, yung kayang abutin. Kanginang umaga pa lang, nandun na yung mga taga-kalapit na barangay, katulad ng mga batang nandito kangina. So mga naglalakad sila, nasa 5 to 7 kilometers ang layo, talagang nilalakad ng mga bata. Salamat dun sa mga kapatiran natin na mayroong pagmamahal sa kaluluwa ng mga tao. Salamat na hindi sila nagsasawa. Na kung minsan nagkakaroon na ako talaga ng nahihiya na ako na mag-request sa kanila. Yung mga kanyo, faith promise offering, yung mga aabutin natin dun sa kabilang barangay. Alam niyo po, tayo po'y inuutusan ng Diyos.
Amen? At wala nang kaligayahan sa puso natin na makita na tayo ay sumusunod. Marami tayong aabutin. Ano po ba? Judea, yung tinatawag na Judea, ito yung kalapit lugar, ito yung mga sityos, ito yung mga barangay, ito yung mga kalapit na bayan. Ano pa po? Sabi po dito, Samaria, ito na ibang mga kultura, ibang rehiyon, ibang bansa. Then, unto the uttermost part of the earth, worldwide. No, salamat at dahil kay Pastor Joshua, naganap ang unang World Missions Conference sa Llanera. Nung unang sinabi ni Pastor Fred sa akin, sabi niya, kayo mag-host. Sabi ko, hindi matutuloy yan, pandemic. Kampante lang ako, di ako kinakabahan. Pandemic eh. Di ba, nung December po ay bumaba yung mga kaso natin. Lumuwag. Biglang dumami ngayon. Sabi ko, padami ng padami. Hindi matutuloy yung February 26. Okay, lumuluwag. Nandyan na. Amen? Pero alam niyo po, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli pag misyon ang pinag-uusapan. Nag-compute po talaga kami. Totoo yung sabi ni Pastor Joshua kanina. 100,000. Nung bago, kinukompute namin lahat. Nag-compute kami ganoon. Ang computation namin, umabot na ng 109. Pero pa yung mga naibigay ng mga love gift na yung mga notebook ng mga teacher sa seminary. Sabi, hindi pa pala natin na-compute yun. Hindi natin naisala sa listahan. Pero alam niyo po, ang Diyos ay napakadakila. Ma-amaze ka na lang talaga. Meron po tayo isang kasamang pastor dito po sa Natividad. Tinatanong niya, magkano bang nagagastos sa ganyan? Dahil excited din siya. Gusto rin niyang maranasan. Gusto niyang gawin. Amen? Kaya nga, merong instruction. May kahalagahan, may instruction para sa misyon. Then, number 3, ito po, personal involvement in mission. Personal involvement. Paano tayo makakasama? Ano ang pwede po nating gawin? Amen? May gagawin po tayo bilang miyembro ng iglesyang ito. Na kung titingnan natin ay simple. Unang-una, pray. Ipanalangin natin yung mga tinawag sa gawaing misyon. Alam niyo po, bakit kailangan natin silang ipag-pray? Kahit hindi natin sila personal nakakilala. Kaya nga nagbibigay po sila ng mga prayer cards. Alam niyo po, habang ipinag-pray mo yung isang tao, lumalapit yung loob mo. Natututunan mong mahalin ang isang tao pag ipinapanalangin mo. Amen? Kaya nga ang utos ng Panginoon, yung maaway sa'yo, nagpipersecute sa'yo, di ba ipanalangin natin? Amen? Pray. Specifically, yung kanila, yung pangalan, kaya nga may mga prayer cards. Ipanalangin natin sila hanggang sa matutunan na natin, magkakaroon na tayo ng burden sa ating puso na gusto na natin silang tulungan. Daily. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. For God, sabi mo to raise up more missionaries. Habang ipinapanalangin natin sila, alam niyo po, ang Panginoon lalong tatawag pa ng mga missionaries. In Matthew 9:38, ang sabi po dito, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Amen? Napakahalaga na ipinapanalangin. Napakahalaga na ang laman ng puso natin ay yung mga missionaries. Salamat na meron kayong pastor na nagmamahal sa mission. Amen? Salamat na meron siyang kaisipan, meron siyang puso na tumugon doon sa pangangailangan ng mga tinawag ng Diyos sa ibang lugar. Then pangalawa, sabi po dito, give. Magbigay tayo. Amen? Ang mga misyonaring ito po ay sinusuportahan sa pamamagitan ng pagbibigay po natin sa misyon. Kaya nga po tayo doon sa sobre po natin specific, meron pong doon, may kategorya para sa gawaing misyon. Kagina, maraming sinusuporta ng iglesyang ito. Amen? Kaya para gusto kong gayahin, gusto ko na namang nagpaplano na naman ako. Butit, alam niyo po, mapalad po tayo doon sa Llanera at hindi rin sila napapagod. Amen? Yung gang sa Bungero,
Sabi ko sana, yung sabungero. Ang alam nyo po, yung motivation ng sabungero, ngayon ka pa ba uurong? Durog-durog na ang palong. Sabi niya. Di ba? Nasasaktan na lang tayo, ba't di pa natin ituloy-tuloy? Sa Ilocano, may kasabayan po kami, kung may Ilocano dito. Habang agdardara, birang-bira. Kahit na dumudugo na yung kamay mo. Sabi nung nanay ko, habang gumagapas, bira pa rin. Amen. Give. Ibigay po natin ang ating mga faith promise offering. Sabi nga po natin kanina, alam nyo po, ito yung may kaugnayan. Merong isang bababa, merong isang hahayo para umabot ng mga taong mapapahamak sa impyerno. Tayo yung maiiwan dito sa taas. Tayo din ang hahawak doon sa lubid. Ito po yung koneksyon ng misyonary at ng bawat tao, bawat mananampalataya o bawat simbahan na tutulong sa misyon. Amen? Mayroong bababa sa balon para sagipin ang mga taong mapapahamak. Amen? Pero yung dalawang ito, parehas nahahawak sa lubid. Ang misyonary at ang iglesia na tutulong ay may kasunduan. Amen? Ito yung kasunduan natin. Kung tayo po yung nasa taas at tayo hahawak dun sa lubid, sila yung mga misyonary na nandun sa baba ng balon na sumasagip, magkaroon tayo ng kasunduan na habang nandun sila sa ilalim ng balon, ay huwag nating bibitawan yung lubid. Amen? Sila, meron na silang puso na nandun. Pupunta na sila. Bababa na sila sa balon para sagipin yung mga taong nalulunod. Kung tayo nandito sa taas, nagsawa na tayo, napagod na tayo, nasaktan na tayo, bigla natin silang bibitawan. Amen? Huwag nating bibitawan. Dapat ito po yung kasunduan natin. Magbigay tayo. Dahil ang ating pagbibigay, sabi po dito, ay amoy. Yung kaloob natin ay isang amoy na matamis ang samyo. Isang sakripisyong katanggap-tanggap at lubos na ikatutuwa ng Diyos. Our giving will be honored by God through rewards in heaven. Yung pagtulong natin sa gawaing misyon, ito po ay pararangalan, kikilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapala dun sa langit. May mga nag-aantay na pagpapala. Amen? Sa lahat ng mga tao nagmamahal sa kaluluwa. Sa lahat ng mga tao mananampalataya na tumutulong sa mga misyonary. Tandaan po natin si Cornelius, yung kanyang pagbibigay, ito po ay naging memorial sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kinilala ito ng Diyos. Hindi lang rewards dun sa langit, our giving are honored by God through rewards on earth. Habang nandito pa rin tayo sa lupa, alam nyo po, yung pagtulong natin sa mga missionaries ay pararangalan pa rin ng Diyos. Ano sabi ng ating Panginoon? Sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus." Hindi kailanman magkukulang, mga minamahal, ang Panginoong Jesus. Luke 6:38, ang sabi po dito, "Give and it shall be given unto you." Amen? Magbigay at ikaw ay bibigyan. Tamang sukat, siksik, liglig, umaapaw. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po, hindi lugi na magbigay tayo sa pangangailangan ng mga missionaries. Yung mga missionaries po, hindi sila namamalimos. Alam niyo po, ang believe ako, personally, believe ako dun sa kanilang pananampalataya. Ako, hindi pa sumasagi sa isip ko na pumunta dun sa isang lugar na hindi mo kakilala. Dito sa Pilipinas, mapalad po tayo. Pag wala tayong pagkain, pupunta ka lang dun sa kapitbahay. May makukuha kang kanin at ulam doon. Amen? Pagpunta mo dun sa ibang lugar, ibang kultura, ibang nasyon, paano kung binitawan na yung lubid? Okay po?
2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. Lahat ng kaawaan ng Diyos ay sasagana sa atin, that you always having sufficiency in all things may abound to every good work. Alam niyo po yung tunay, yung palaging nagbibigay, yun ang palaging meron pa rin ibibigay. Yung hindi na-i-involve talaga sa mission, yun ang palaging wala pa ding ibinibigay. Kaya nga alam niyo po, sa isang maliit na paraan, umpisahan po natin. Alam ko po magkakaroon kayo ng renewal patungkol sa pagtulong sa misyon. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano ito kalaki. Amen? Yung puso natin. At sa isang maliit na bagay, alam niyo po, pagdating ng panahon, makikita na lang natin yung sarili natin na nag-i-enjoy na tayo na tumutulong sa gawaing misyon. Our giving are honored by God by bringing glory in the Father eternally. Yung pagbibigay natin ay hindi lang may mga pagpapalang nag-aantay sa langit. Yung pagtulong natin sa mga missionaries ay hindi lang natin may enjoy yung pagpapala dito sa lupa, kundi ito'y nagbibigay pa rin ng parangal, nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Ama, magpawa sa walang hanggan. Philippians 4:20, sabi po, now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Amen? Kapurihan para sa Diyos. Kaya nga sabi po, ang tanging layunin ng tao sa mundong ito is to glorify God and enjoy Him forever. Amen. Ang tanging layunin po natin, parangalan ang Diyos at maging masaya tayo. May-enjoy natin siya magpakailanman. Amen? Amen? So hindi lang po, ipapanalangin natin yung mga missionaries natin, hindi lang tayo magbibigay, tayo din po mismo ay tinuruan para humayo. Personally, wag din natin kalilimutan na mag-akay ng kaluluwa. Amen. Amen? Mahalaga na may naaakay sa ibang lugar. Napakahalaga na tayo din mismo maakay natin yung pamilya natin. Maakay natin yung mga kaibigan natin. Hahayo din po tayo. Amen? Dahil wala na pong pinakamasayang tao sa mundong ito. Wala nang pinakamasayang mananampalataya. Kundi meron tayong nadadalang kaluluwa sa paanan ng Diyos. Yung mga taong naaakay po natin, yung mga kaluluwang na ilalapit natin sa Diyos, sila lamang ang maidadala natin dun sa langit. Amen? Hindi yung kayamanan natin, hindi yung titulo natin, hindi yung mga material na bagay. Wala tayong maidadala. Kundi yung mga kaluluwa lamang na nabahaginan natin ng salita ng Diyos. Makipag-ugnayan tayo, makiisa tayo sa ating iglesia. Magturo ng mga bata. Amen? Doon nagsisimula. Turuan yung mga lola, turuan yung mga lolo. Lahat, tumugon po tayo sa panawagan ng Diyos. Amen? Magiging masaya po tayo. Okay po? So yun po yung ating responsibilidad para abutin ang mundo. Dahil ito po yung mission ng ating Panginoong Jesus. Sa pagtatapos po natin, we must be part of missions. Amen? Maging bahagi po tayo ng missions. We must be obedient to His command. Maging masunurin tayo sa kautusan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, ang hamon po natin ngayong umaga, yung mga missionary, bago po sila humayo, marami na silang pananalangin. Amen? Amen. Nanalangin na sila ng nanalangin. Sana maging kasagutan tayo sa pananalangin ng mga missionaries. Tayo ang maging kasagutan. Alam niyo po, matatagpuan natin ang kasagutang ito sa ating mga sarili. Amen? Tutugon ba tayo? Tutulong ba tayo? So, makita po natin sa Exodus 36. Buksan po natin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ito ngayon. Baka sabihin kasi natin, Exodus 36. Baka sabihin natin, napakarami. Doon kasi sa Llanera, sabi minsan, puro commitment, ang daming commitment. Pero alam niyo po yung nagsasabi, yung hindi naman nagbibigay. Pero alam ko po, wala dito sa San Jose yun. Doon lang sa Llanera.
Palaging commitment. Pero, kuminsan, yung nagsasabi, bigla ko titingnan yung columnar namin, hanapin ko, wala akong makitang pangalan. Ang sabi po sa Exodus 36, 1-7. Ayan, basahin po natin. Then wrote Bezaleel and Aholiab and every wise-hearted man in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary according to all that the Lord had commanded. And Moses called Bezaleel and Aholiab and every wise-hearted man in whose heart the Lord had put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come unto the work to do it. No, meron pong gawain. Amen? Meron silang gawain dyan. And they received of Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary. So may pangangailangan. Nabanggit dyan yung offering. To make it withal. And they brought yet unto him pre-offerings every morning. Imagine, tuwing umaga, nagdadala sila ng offering. And all the wise men, imagine yung palang nagbibigay ay isang matalinong tao that wrought all the work of the sanctuary, came every man from his work which they made. And they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough. Ang mga tao ay nagdala ng higit sa mga pangangailangan. Sinobrahan na nila. Madami na. For the service of the work which the Lord commanded to make. And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. Imagine, alam niyo po, sa dami ng kanilang mga dinadala, sinabi diyan, sinabihan na po sila na wag nang magdala dahil sobra na. For the stuff they had was sufficient. Verse 7. For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much. Kailan kayo mangyayari dito sa simbahan? Nasabihin ni Pastor, "Uy, tama na!" Restrained, sinabi po dito restrained from giving. Stop na. Next Sunday, wala muna tayong offering. Sobra na wala na tayo. Ganito po ang nangyari. Amen? Na ang mga tao ng Diyos ay nagdala ng higit para matugunan ang pangangailangan, hanggang dumating po sa punto na sinabihan na sila ni Moses na huminto na sa pagbibigay. Amen. Amen? Noong una pa lang, talagang meron ng pagbibigay. Amen? Para hindi kayo makaimin. Alam ko naman na marami sa inyo talagang hindi mangyayari ang gawain ito kung hindi. Alam ko po na yung mga miyembro dito ay mga karatista. Nakabukas yung kamay. Doon kasi sa Llanera, mas madami yung boksingero doon Talagang yung kamay po talagang nakaganyan. Bago po ibigay si Ninoy, durog-durog yung salamin. Ayaw Yung tights doon tight talagang. Sa 2 Corinthians 8-9, yung buong dalawang chapters po na yan, makikita din natin, ang mga taga-Macedonia na nagsuporta sila sa mga tao na hindi pa nila nakikita. Hinamon ni Pablo yung mga taga-Corinthians. Sabi niya, yung mga taga-Macedonia tumutulong doon sa mga tao na hindi nila kakilala, hindi pa nila nakikita. Kaya nga po, in-encourage si Pablo itong mga taga-Corinto na to na ganun din ang dapat nilang gawin. Mga minamahal, ngayong umaga, bago po tayo magtapos, para po sa inyo nga renewal of commitment, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina, na aalis tayo sa mundong ito na wala tayong madadala. Ano mga bagay na pinupuntirya ng ating puso at kaisipan? Yung mga material o pinansyal na iniimpok natin
ay hindi natin kailanman madadala sa kalangitan. Ang tanging madadala natin ay ang mga kaluluwa na minahal ni Kristo. May maraming mga kaluluwa na hindi pa ligtas. Maging dito man sa lungsod ng San Jose, maging sa ibang mga bansa. Kaya ngayong umaga, sana po kung paano tayong pinahalagahan ng mga missionaries para dalawin, para turuan ng balita ng kaligtasan, magkaroon din tayo ng burden sa ating mga puso na sana ito ay tumibok para sa kanila. Tumulong po tayo sa misyon. Amen? Tulungan natin sila. Suportahan natin sila. Huwag tayong bumitaw dun sa lubid. Kasi may mga tao na nagdesisyon para abutin ng mga kaluluwa sa ibang lugar. Hanggang kamatayan, dapat nakahawak lang tayo sa lubid. Huwag nating hahayaan. Amen? Na mapatid yung koneksyon natin sa ating mga missionaries. Amen? So tumayo po tayong lahat at tinatawag ko pa si Pastor Joshua. Habang tayo pinakatayo, tayo po'y pumikit, tayo po'y umapon, tayo po'y manalangin, we will respond to that challenge, mga kapatid. Kailangan po meron tayong involvement sa gawain po ng Panginoon. Habang tayo po'y nakatayo, nakapikit, gusto ko lamang po kayong tanongin ngayong umaga, Church, Bible Baptist Church of San Jose. Gusto ko lang tanongin, kailan ka naligtas? You don't have to answer, folks. Gusto ko lang bigyan tayo ng kaisipan na mag-response po sa challenge po ito. Kailan ka naligtas? Ilang taon ka nang mananampalataya, kapatid? Ilang tao na ang dumaan sa iyong buhay? Ito po yung gusto ko itanong. Kung si Kristo yung nakilala mo, yung mga tao ba kakilala mo, nakilala din ang tagapagligtas na meron ka? We'll take this challenge, mga kapatid. Narinig natin yung trabaho ng mga missionaries. But while we are supporting missionaries, dapat po i-work out din natin ang ating pong personal heart sa mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi pa natin alam that if they die without Christ Jesus, mayroon pong nag-aantay na walang hanggang kaparusahan sa kanila. Perhaps you may say, Pastor, ako po'y nahihiya mag-share ng gospel. Pastor, wala akong confidence sabihin sa kanila na mahal sila ng Panginoon. But you can make a way, mga kapatid. Andiyan ang gospel tracts. When was the last time we gave out a gospel tract? Mga kapatid, kahapon I gave the gospel tract to a Catholic boy. Nawa, binasa niya. How many friends we have? And we just ask you, how many of them nakakilala sa Panginoon na tinanggap po ninyo nung naligtas po kayo? Hindi po dapat mawala ang mensahe po na ito. Napalilipasin po natin para habang tayo nakatayo, mga kapatid. If you want to come forward, you may come here and pray to the Lord. Make a commitment. But if you want to pray where you are seated, hindi ko po ipipilitin. Pero kung nais po ninyong lumapit ngayong umaga, Pastor, I will be involved sa pag-ibig, mamahalin ko mga kaluluwa. I will make sure that I will be an instrument of God upang itong mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, through me, gamitin ako ng Panginoon as an instrument that they may know Christ in their lives as personal Lord and Savior. Kung yung dumadaan sa buhay natin pagkakataon, sayang, mga kapatid. Sayang yung mga kaibigan natin, sayang yung mga kasama natin sa trabaho, kung saan man, mga kapatid. Hindi natin yan naging kaibigan na aksidente lang. May purpose ang Diyos, bakit idinaan sila ng Panginoon sa inyong buhay, mga kapatid. Tayo nawa magkaroon ng malambot po ng puso.
We need to love them. They need Christ. Katulad po kung paano itong mga missionaries po nito, pinupuntahan yung iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lahi, para sila rin ay makakilala sa Panginoon. How much more us here in San Jose City? We make ourselves available and willing to be a part of God's business. Ano po ba yung business ng Panginoon? Na marami pong kaluluwa ang maligtas. God is in the business of saving souls. Until now, yung parpoti po ng puso ng Diyos. Kayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe po ninyo. Kailangan po namin maging involved sa missions, in giving, in praying, even po sa paghayo, Ama. Help us to have passions for souls. Kailangan po ng mga taga San Jose ang inyong Ebanghelyo, Panginoon. Ako po naniniwala na wala po kami yung ibang gagamitin kundi kami. Ibang church po nito, Ama. Bigyan niyo po kami ng passion, bigyan niyo po kami ng init sa mga kaluluwa po. Salamat po sa mga bata nandito ngayong umaga. Salamat po sa mga kapatiran nandito ngayong umaga. Salamat po sa hamon po ninyo na ibinigay through Pastor Troy. Salamat po dahil meron kaming ganitong gawain sa pag-ibisyon. Bigyan niyo po kami ng mataas na level po ng pananampalataya. We need to increase, do more, be more eager in doing the Lord's work, even in supporting missions. May you help us, O God, to do the Jerusalem, our home, our relatives, loved ones, and friends, na ma-evangelize po sila. Our Sabari, and even into the uttermost part of the earth. May you bless this message now, O God. Salamat po muli. At sa invitation po ngayong umaga po ito, may you bless these people now who make a commitment unto the Lord that they will be a part ng inyong pong gawain magmamahal sa kaluluwa. In this we ask in Christ's most precious and I pray. Amen. Para po tayo makapumakapalit. Maraming salamat po sa mensahe po, mga kapatid. Andito yung mga bata. Ano po? Punta natin yung mga bata dito sa harapan. Lahat kayo mga bata, punta kayo sa harapan. Pag-pray lang kayo ni Pastor. Alam ko na lagi kayong nag-aaral po kasama si Mr. Eunice. Ano po? Para makita kayo ng mga members, ito po yung mga tinuturuan natin. Ano po? Ayan, hindi po ba kayo natutuwa na may mga batang natuturuan? At meron po sa abar pa na iba, hindi lang naisama ngayon. Nasaan pa yung iba, mga kapatid? Ano po? Wali kayo rito sa harapan. Ano po? Ito yung lagi po tinuturuan pag Tuesday afternoon. Sa abar naman po, kapag Sabado naman po ng hapon, pagka uwi po namin galing ng seminary, ay doon na po kami dumidiretso sa abar. Ito na pala, meron pa doon sa labas eh. May nakausap, nasan si Franz? Franz, sabi mo kanina, nagpapasok ka eh. Sabi mo lang kayo na sa akin, si Franz, ayun, yung kulot ko na bata. Lagi rito. Makukulit lang po eh, talagang ganyan mga kapatid. Ano po? O yun, amen. Opo. Ito po yung mga estudyante po dito sa street po natin. In fact, halos lahat ng mga bata po rito, makilala po tayo dahil natuturuan po sila. Ano po? Ito kanina, ano po? Si Franz, sabi niya, ano sa'yo, Franz, di ba magpapasok ka daw sa'yo, ano? Ha? Opo daw. Amen. Ito, ano po? Tinanggap niya na ba si Jesus Christ? Sa kayo pupunta? Kasi, sige, si Franz tayo natin. Franz, tinanggap mo na ba si Jesus Christ sa iyong puso? Opo. Sa ka pupunta? Sa heaven po. Kasi tinanggap mo si Jesus Christ. Amen. Pag-pray ko mga bata ko ito. Ikaw, tinanggap mo na ba si Jesus? Opo. Sa ka pupunta pag namatay ka? Okay, kailangan tayo dito. Alin kayo, saan? Sa heaven po. Kasi? Nandun po si tatay na si mama.
Halika, pag-pray ko kayo, pag-pray mo. Pag-pray mo mga bata ko ito. Pray tayo. Dahil gusto kayo makita ng mga kapatira dito. Encouragement dito sa mga young people, mag-involve kayo sa pagtuturo din ng mga bata, mga kapatid. Kasi napakasaya makita po ito mga to na nakakakilala sa Panginoon, nakakarinig na sa tapo ng Diyos. Let's bow our heads, close our eyes, and tayo ay manalay. Pag-pray kayo ni Pastor Hans, salamat po Panginoon sa mga bata po ito. Patuloy po silang pagpalangin, kayo pumaguna sa kanilang buhay. Lumaki po sila, may takot sa inyo, hindi po sila mawala sa inyong salita. Patuloy po kayo mamuna sa mga ito na sila po ay, alam ko po na mayroon po kayong mga plano sa kanila. Ito po ang tinalangin para po sa mga bata po ito. In Christ may pray. Amen. So next Sunday, balik po kayo. Amen na amen. Kakasalan ko sa amen. O sige po. Nakapunta ho tayo sa ating mga weekly. Punta po tayo mga kapatid sa ating pong weekly giving of our tithes and offerings. Tawagan natin si Brother Kapili. Brad, would you please lead us in prayer? Ito po yung ating pong regular giving of our tithes and offerings. Tuwing po at tayo tuwing malangin. O Diyos ng Panginoon sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa mensahe ng aming sitang pastor. Kailangan po namin na ma-challenge po kami sa kanyang mensahe sa mga ito. Kailangan din po namin Panginoon ang aming pagbabalik na loob sa inyo. At po magmula dito, salamat po sa kapitihin niyo po sa amin. Salamat po sa lahat ng narito na yan. Sa aming po mga kasita. Salamat po sa inyong pag-isita dito sa amin. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin. Ang aming Panginoong Jesus. Amen. After our giving of tithes and offerings, we will have a special offering that will be intended sa ginamit po ng Panginoon sa atin ngayong umaga po ito. Ano po, tawagin natin mamaya after po ng ating pong weekly giving of tithes and offerings. Ano po, yung at si Brother Rojan saka po si Brother John Lloyd to distribute these offering bags. At nais po nating mag-express ng pag-ibig po sa ginamit ng Panginoon ni Charles sa umaga. Meron pa po mamaya tanghali, pero tayo po ay magkukumit po muna sa Panginoon. Huwag po kayo matakot dito mga kapatid, ano? We will once again make this challenge to be a part of missions giving. Naalala ko mga kapatid, ano po, mayroong sinabi po si Pastor Glinoga. Members, listen, ano po, may sinabi ho si Pastor Glinoga, isang quotation napakaganda. Alam niyo po, sabi niya, you cannot empty the pocket of those Christians who are generous for the Lord's work. Amen? Hindi po natin kayang ubusin ang laman ng isang mananampalataya na mayroon pong puso sa gawain po ng Panginoon sa pagbibigay. Kaya po ngayong umaga na po ay magkukuhit tayo. Lahat po magkukumit ano po at taas pabilang po natin kay Sister Ruth yung ating special offering. Bigyan po Sister Ruth po. Ayan po ating love po sa ating pong minamahal po na pastor. Okay? Now, listen members, ano po, we will have a renewal of our faith promise ngayon. Magkakaroon tayo ng different approach, ano mga kapatid. Kasi nagsusuporta tayo ng, sabi kanina, ay 16 na mga missionaries.
Ang lumalabas po sa atin pong church, may mapabot nga na aking phone. Andyan yung record, ano po. Pwede na yung live stream. Yan.